Mga butingting, magandang araw po sa inyo. Ngayon po ang content natin ay tungkol sa kung paano mag-record ng Yamaha DD75 sa ating computer. Ano ang mga kailangan nating equipment para natin ma-record ang ating itong drum machine na ito. Yan. Kung paano natin siya ma-record sa ating mga computer. Tara po, huwag natin patagalin. Samahan niyo po ako. Uting-ting ang gagamitin natin itong Yamaha na to na drums, table drums. Yan. Ito po siya. Ito po gagamitin nating drums. Yamaha DD75. Yan po yung mga features niya. Ito. Tapos kung paano natin po siya i-record, kailangan po natin ng isang TRS. Ito po TRS po. Kasi stereo yung ano niya na TRS po yan. Jack na PL na TRS para ito sa output niya kasi phone output po, stereo po yung channel na output nito. Yan. Tapos kung meron naman po kayong gantong kick, kaya itong kick na ganto para sa ating bass drum, ang connection naman po niya dito po. Ito ko po siya kinakabit sa ayan. Oops, labo. Ayan. Labo Ayan, yan po, out DFX po. Ayan. Tapos meron siya sa gitna, ito yung parang level knob. Level knob ng ating electronic kick. Ayan, electronic kick. Tapos kung meron po kayong pedal, ayan po. Ayan po siya. Tapos ang connection niya papunta rito sa ating pedal kick 1. Dito po. Gamit din po tayo ng TRS or PL na pwedeng mono. Yan. Pupunta po dyan sa pedal kick. Yan. Tapos ito pa yung ganito naman pong hi-hat. Itong parang pedal na ganito. Ayan. Dito naman natin kinabit yan sa pedal hi-hat to pedal to hi-hat sa pinaka hi-hat natin. Ayan. Nakakabit yan doon sa pedal hi-hat to. Tapos halimbawa meron kang cellphone, gamit ka lang po ng 3.5 jack kabilaan para halimbawa mayroon kang sasabayan na mga drums para sa cover, drum cover. Dito nyo po ilapapasok sa aux in. Diyan po meron yung butas na 3.5 jack yan na stereo. At TRS na 3.5 jack. Meron po yan siya. Ayan. Ayan. Labo. Meron po siyang TRS na 3.5 jack kabilaan papunta sa inyong cellphone at papunta po dito sa aux in. Papunta po sa aux in tapos papunta sa inyong cellphone para pagka meron kayo sasabayan ng mga tugtog para pang cover nyo, drum cover. Diyan nyo po isasaksak. So hindi po tayo nag-demo ng para sa ganong setup So kung paano lang tayo mag-record sa ating mga computer. So gagamit po tayo ng interface. So ito pong ating output dito sa phone, papunta po yan sa ating interface. So ito pong gagamitin nating interface, Ito pong cakewalk na UA25EX na cakewalk by Roland. Yan po ang gagamitin natin na
interface po, sa audio interface natin. So ito po ay gumagamit po ng, meron po siyang USB-B, yan po, yan. Tapos yung kabilang dulo niyan, USB-A, papunta po sa ating mga computer, sa ating PC. Yan po, USB-A. Ito po ay mostly ginagamit sa mga printer, itong cable na to. USB-A ang kabila, USB-B. Okay. So, naka-setup na yung ating ang ating audio capture. Yan po. Tapos ang gagamitin po nating DAW, ito po ang gagamitin kong DAW. Ito po Cakewalk by Banlab po yung ginagamit kong DAW. So ngayon dito punta po kayo sa may setting. Ito po sa may katabi po ng edit. Ayan, katabi po ng file sa taas ng ating DAW, sa ating digital audio workstation. Pindutin niyo po yung download po kayo ng ng DAW po na to, ng Cakewalk. Kung ito po kung hindi naman po ito ang ginagamit niyo, kung ibang DAW po, hanapin niyo lang po sa preference kung paano niyo po i-configure yung inyong itong ating audio capture device. Ayan. So punta po lang po kayo dito sa may edit. Yan. Tapos punta kayo sa baba. Ayan, makikita nyo po yung preference. Click nyo lang po yung preference. Tapos punta po kayo sa may device. Yan po sa taas, device, lalabas po yan. Tapos i-check nyo lang po yung anyong itong audio capture nyo. Yan. Tapos pwedeng sa kanya rin o ang inyong input ay siyempre sa pipiliin nyo sa ating input. Check nyo po yan. Check nyo. Pag hindi po siya nakacheck, checkan nyo lang yan. Tapos yung output niya, pwedeng sa kanya rin, itong ating pinaka sound card, itong ating audio capture na to, pwedeng siya o pwedeng sa TV, depende po sa inyo. So ganyan pong setup. Tapos pagka na-configure na po yung naka-configure na itong devices, pindutin nyo lang po itong apply. Yan, click dito. Tapos isa pa lalabas po yan. Close naman, pindutin nyo close. Yan. So, tapos naman po, mag-open tayo. Halimbawa ay hindi pa tayo nakakapag-open kasi may naka-open na, no? Okay. So, open lang tayo ng bagong project. Yan. Yan. Tapos pag nakapag-open kayo ng bagong project, yan. Tapos yan. Aray ko. Pindutin nyo lang po to sa ito po sa audio track. Itong record na to, record, yan, pula. Tapos itong input echo, pindutin nyo rin po. Yan, input echo. So try po natin kung pumapasok po ang ating audio para malaman natin. Ito po yung pinakaginawa nating track, yung track na to. Tapos ito po yung pinaka-record niya, record on, record off. Tapos i-highlight nyo rin, pindutin ko. I-highlight nyo lang to. Ayan, pag nagpula na siya, naka-arm na. Tapos itong input echo, pindutin nyo rin po. So pagka napindot nyo na yan siya, pindutin nyo naman po itong record comping na to. So bago to pindutin, ilalagay ko muna po sa stand kasi wala pong taghahawak eh. Pagka ko pindutin yan. Record po tayo. So, ipinunti ko na itong comping record na to. Arm pa na. So,
po natin siya, mga kabuting-ting, yung ginawa natin sa record. So, yun po, na-record na natin. Tapos po pagka halimbawa meron kayong i-cover na meron kayong i-cover na mga drum. Tapos mga tugtog na may drums, ipasok niyo lang po yung cellphone niyo doon sa may pinaka-aux in para masabayan niyo po yung mga i-record niyo. Ganun lang po yung setup nun. So mga kabuting-ting, ganun lang pong pag-record ng ating drum pad o drum machine na ito ng Yamaha DD75 sa ating DAW na cakewalk o anumang DAW ang gamit nyo na gagamit tayo ng audio interface. Ito po yung audio interface o audio capture na tinatawag. Papunta po sa ating mga computer mag-record. So hanggang dito na lang po mga kabuting-ting. Bye bye po!